Ma? Pa? Si Enzo po pala, boyfriend ko. Pakilala ni Cheska sa kanyang nobyo. Magandang araw po, tito at tita. Pati naman ang binatang si Enzo sa mga magulang ni Cheska. Magmamalo na sana ang binata nang biglang iiwas ni Aling Conching ang kamay niya sa binata. Bahagyang nakaramdam ng pagkapahiya si Enzo sa inustang iyon ng ginang. Ngunit hindi niya na lamang iyon inintindi. Hindi na rin niya magawang makipagkamay o magtangkang magmano sa ama ng dalaga dahil baka ganon rin ang gawin nito, tulad ng ginawang pag-iwas ni Aling Conching sa kamay nito. Kahit nakaramdam ng kaunting pagkailangang binata, ay magalang pa rin siyang humarap sa mga magulang ng kanyang pinakamamahal na nobya. Tito, tita, nagpunta po ako dito para lang hingin po ang kamay ng anak niyong si Cheska. Panimula ni Enzo na medyo nanginginig pa ang boses. Gusto ko pong pakasalan ng anak niyo. Dugtong pa ng binata. Anong sabi mo? Papakasalan mo si Cheska? Bakit? Kaya mo na bang buhayin ang anak namin? Mataray na tanong ni Aling Conching sa binata. Iho, baka nabibigla ka lamang sa sinasabi mo ha? Si Cheska, nag-iisang anak lang namin yan. Mataas ang pangarap namin sa aming unika iha. At hindi isang basta-bastang lalaki na lamang na tulad mo ang pinapangarap naming mapangasawa niya. May pangiinsultong sabi ni Mang Luis kay Enzo. Pa, wag naman po kayong ganyan magsalita ni Mama kay Enzo. Tao naman po siyang humarap sa inyo eh. Saka nagmamahalan po kaming dalawa. Mahal po namin ang isa't isa. Mangiyak-ngiyak na wika ni Cheska sa kanyang mga magulang. Mahal? Mapapakain ka ba ng pagmamahal na sinasabi mo, Cheska? Sigaw ni Aling Conching na may galit na boses. Sa tingin ko, sa lalaking ito, ni ultimong 1 kilong bigas ay hirap na hirap nang makabili. Paano pa kaya kung magkasama na kayong dalawa? Hindi lang gutom ang aabutin mo sa kanya. Dugtong pa ng ina ni Cheska. Ma, wala na po kayong magagawa ni Papa. Nakapagdesisyon na po kami ni Enzo. Pumayag man po kayo o hindi, magpapakasal po kami. Matigas na sabi ni Cheska sa kanyang mga magulang. Cheska anak, kailan ka pa natutong sumuway at sumagot-sagot sa amin ng mama mo ha? Gulat na tanong ni Mang Luis sa dalaga. Ngayon lang po Papa, dahil buong buhay ko po, wala na akong ginawa kung hindi ang sundin kayo ni Mama sa lahat ng gusto nyo para sa akin. Ngayon lang naman po ako susuway sa gusto nyo. Buhay ko po ito, at ako po ang mamimili kung sino po ang gusto kong makasama sa buhay ko. At iyon po ay si Enzo. Sabi ng dalaga sa kanyang ama, habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Mahigpit na hinawakan naman ng binata ang kanyang mga kamay, tanda ng pagsuporta at pagmamahal sa nobya. Dahil sa sinabing yun ni Cheska, ay walang nagawa ang kanyang mga magulang, kung hindi ang suportahan na lamang ang desisyon niyon ng kanilang nag-iisang anak. Ngunit merong isang kondisyon. Titira ang dalawa sa poder nila upang mabantayan ng lalaking pinili nitong makasama. Dumating na nga ang araw ng kasal ni Cheska at Enzo. Intimate wedding lang iyon. Tanging ang mga malalapit sa puso lamang ng dalawa ang imbitado. Mga kaibigan at ilang mga kaopisina lamang ni Enzo ang dumalo sa araw na iyon. Nagtataka naman ang mga magulang ng binata kung bakit wala roon ang kanyang mga magulang. Enzo? Iyo? Nasaan ang mga magulang mo? Usisa ni Aling Conching. Habang nagpapaypay ng abaniko na tila ba, init na init ang matandang babae. Pasensya na po. Hindi raw po kasi sila makakaluwas. Nagkaroon raw po kasi sila ng emergency sa probinsya namin. Tipid na tugon ang binata sa ina ng nobya, na hindi makatingin ng diretsyo, na tila ba may itinatago ito, at hindi nagsasabi ng totoo. Natapos ang buong araw, at nairaos naman ng maayos ang kasal ng dalawa. Kahit simple lamang iyon, ay naging masaya si Cheska dahil sa wakas ay makakasama na niya ang lalaking kanyang pinakamamahal. Kahit hindi mayaman ang pamilyang pinagmula ni Enzo, tulad ng pamilyang meron si Cheska, ay minahal pa rin niya ang lalaki dahil alam niyang may pangarap ito sa buhay. Nagtatrabaho ito sa isa sa pinakamalaking hotel dito sa Pilipinas. Kanang kamay ito ng anak ng CEO na si Christian, na kung saan ay matalik na kaibigan naman ni Enzo. At tumayong best man niya noong kasal nila ni Cheska. Dito rin sa hotel na ito, ay major stockholder ang mga magulang ni Cheska.
Maraming share of stocks ang pamilya ni Cheska. Kaya naman kahit hindi na magtrabaho ang dalaga, ay mabubuhay talaga ito. Yun ang dahilan kung bakit ayaw ng mga magulang niya na basta-bastang lalaki lamang ang mapupunta sa kanilang anak. Sa pagmamahal nila sa nag-iisang anak, kaya sila pumayag sa gusto nito. Ngunit kapalit nito'y hindi nila bibigyan ang kanilang anak ng kahit na kaunting tulong pinansyal, maliban na lamang sa pagtira ng mga ito sa kanilang bahay. Gusto ng mga magulang ni Cheska na sumuko sa Enzo sa hirap ng buhay, upang sa gayon ay iwanan na niya ng tuluyan ang kanilang anak at matauhan nitong si Cheska na hindi ito ang lalaking para sa kanya. Isang araw, habang papasok sa opisina si Enzo, tinawag niya ang asawang si Cheska. "Mahal, pagtimpla mo naman ako ng kape oh." Mahal, kasi, wala na tayong stock." Nahihiyang sabi ni Cheska sa kanyang asawa. "Ha? Hindi ba kakaabot ko lang sa'yo ng sweldo ko noong isang araw?" Nagtatakang tanong ni Enzo sa asawa. "O mahal, kaso iniram ni mama eh. Siya na daw ang mag-grocery. Kaso ipinatalo ata sa madyong." Nakayokong sabi ni Cheska sa asawa. Iiling-iling na lamang si Enzo sa sinabing iyon ni Cheska. "Sige mahal, alis na ako. Sa opisina na lang ako mag-aalmusal." Humalik ito sa noo ng asawa at sa katuluyan na ngang umalis. "O pre, bakit ganyan ang mukha mo?" Tanong ni Christian sa kaibigang si Enzo. "Wala pare, yung nanay kasi ni Cheska, ang lakas maglustay ng pera. Biruin mo yun, yung pang-budget naming mag-asawa, pinatalo sa madyong. Ni Kapitule, wala kami sa bahay." Dire-diretsong kwento ni Enzo sa kaibigan. "So paano na yan? Suko ka na ba? Magpapalit na ba tayo ng posisyon? Babalik ka na ba sa totoong buhay mo?" Natatawang sabi ni Christian sa kanyang kaibigan. "Hindi pre, hindi naman mukhang pera si Cheska eh. Yung mga magulang lang niya. Itutuloy ko to hanggang sa mapatunayan ko sa mga magulang ni Cheska na kahit na mahirap lang ako ay mabubuhay ko ang kanilang anak." Ang katotohanan sa likod niyan ay si Enzo talaga ang anak ng CEO at si Christian ay kanang kamay lamang talaga niya. Nakiusap lamang itong si Enzo sa binata na magpalit muna sila ng posisyon. Tutal ay wala pa namang nakakakilala sa kanya sa kumpanya. Dahil ita-turn over pa lamang iyon sa kanya ng kanyang ama kapag siya ay nakahanap ng babaeng hindi mukhang pera. Isang babaeng mamahalin siya kahit wala siyang sinabi sa buhay. Para kasi sa kanyang ama, yung mga ganyang babae ang magiging mabuting asawa at magandang katuwang sa buhay. Hindi tulad ng babaeng mukhang pera na ang alam lamang ay gumastos at manglustay ng pera. Kaya naman sinimulan niya ang plano sa pamamagitan ng paggamit ng apelyido ng kanyang ina sa pagkadalaga. Habang inappoint ng kanyang ama bilang OIC, ang kanyang kaibigan na si Christian, nag-apply si Enzo sa kanilang kumpanya at tiyak niyang matatanggap ito roon kagad. Doon niya nakilala si Cheska nang minsang umattend ito sa board meeting bilang kinatawan ng kanyang mga magulang. Simula nga noon, ay naging magkaibigan na ang dalawa at hindi naglaon ay niligawan at kinasal nga ang dalawa. Ngunit hindi pa maipakilala ni Enzo si Cheska sa kanyang mga magulang dahil hanggang ngayon ay sinisigurado ng binata na hindi siya nagkamali sa babaeng kanyang pinili. Maghapong pagod sa opisina si Enzo nang madatnan niyang inaantay siya ni Cheska sa kanilang salas. "O mahal, nariyan ka na pala," wika ni Cheska habang kinukusot ang mga mata. "Nakaidlip kasi ako eh. Kumain ka na ba?" Sunod-sunod na tanong niya sa asawa. "Hindi pa nga mahal eh," sagot naman ni Enzo. "Ano bang ulam natin mahal?" "Pasensya ka na mahal ah. Bumili lang ako ng delata sa may tindahan. Nahihiya kasi ako kay mama na kunin yung pera na hiniram niya. May ulam naman na niluto si Manang Rosie. Kaso ayaw kong bumawas doon. Baka kasi kung ano na naman ang sabihin sa'yo nila mama na hindi mo ako kayang buhayin at umaasa lang tayo sa kanila." Malungkot at nahihiyang paliwanag ni Cheska sa asawa. Hinagod-hagod ni Enzo ang likod ng kanyang asawa at saka sinabi na, "Magbihis ka, sa labas na lang tayo kumain." Aya niya sa kanyang misis. Napangiti na lamang ngunit nag-aalalang pumayag si Cheska. "Wag na mahal, ipamalengke na lang natin yan bukas. Magpapaluto na lamang ako kay Manang ng masarap na ulam para pag uwi mo bukas ay sabay tayong kumain," wika ni Cheska sa asawa.
Hindi ito marunong magluto dahil lumaki itong may kasambahay sila. Ngunit nakikita ni Enzo na ginagampanan naman ito ang tungkulin bilang asawa niya. Alam niyang hindi pa rin ito kumakain ng mga oras na iyon. Pero dahil parte iyon ng kanyang plano, ay tinis niyang kumain ng sardinas kasama ang asawa. Kahit na ang totoo ay hindi siya kumakain noon. Mahal, gusto mo bang bumukod na lang tayo? Tanong ni Cheska kay Enzo. Kahit na maliit na apartment lang, ang importante, hindi na tayo mapapakialaman nila mama at papa. Nahihiya na rin kasi ako sa'yo kapag binibigyan mo ko ng pera, tapos kukunin lang ni mama, tapos hindi naman na ibabalik. Hindi ko naman magawang kunin ng porsahan kasi iniisip ko dito tayo nakatira sa kanila Tapos wala pa akong trabaho. Paliwanag ni Cheska sa kanyang asawa. Magtatrabaho na lang ulit ako para makatulong sa gastusin natin, mahal. Kaya ko naman Dagdag niya pa sa kanyang asawa. Ngumiti lamang si Enzo sa asawa at sakay nalikan nito sa noo. Magpahinga na muna tayo, mahal. Tipid na saad ni Enzo sa kanya. Nang gabing iyon, habang natutulog si Cheska, pinagmasdan niya ito. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya nagkamali ng desisyon. Hindi siya nagkamali ng babaeng pinili. Nasa isipan niya na aaminin na dito ang totoo. Sapat na ang mga sinabi nito sa kanya bilang patunay na hindi lang sa pera tumitingin ang babaeng minamahal niya ng lubos. Kaya naman bukas na bukas ay magpapaalam na sila sa mga magulang ni Cheska na sila ay bubukod na. At pagkatapos noon ay aaminin na niya sa babae ang tunay niyang pagkatao. Ma, Pa, nakapagdesisyon na po kami ni Cheska. Nabubukod na po kami ng tirahan. Gusto po kasi naming matuto ng mamuhay ng kaming dalawa lamang. Huwag niyo po sanang masamain ang pagpapaalam namin sa inyo Malaking bagay po ang pagpapadala niyo po sa amin dito sa bahay niyo. Wika ni Enzo sa kanyang biyanan. O bakit? Kaya mo na bang magrenta ng bahay? Magbayad ng kuryente? At pati na rin ng tubig? Dito nga ay libre na ang lahat Tapos sardinas lang ang kaya mong ipakain sa anak namin. Sabi ni Mang Luis kay Enzo. Hindi na lamang umimik ang mag-asawa. Kahit ang totoo, ay kinukuha ni Aling Conching ang perang binibigay ni Enzo sa asawang si Cheska. Pa, kaya na po namin. Huwag po kayong mag-alala. Saka para matuto na rin po kami sa pamilyang gusto naming buuin. Sabat naman ni Cheska sa kanyang ama. Magtatrabaho po ulit ako para makatulong po ako kay Enzo. Dagdag pa niya. Ano? Magtatrabaho ka? Hindi ba dapat si Enzo ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo? Mataas na tonong sabi ni Aling Conching. Yan na nga ang sinasabi ko Hindi ka kayang buhayin ng lalaking yan. Panginsultong sabi pa ng kanyang ama. Ma, Pa, tama na po. Nang dahil sa pakikialam nyo, ay nasira po ang mga plano namin ni Enzo. Napapuntong hininga na lamang si Cheska. O siya, sige na. Kung yan ang desisyon nyo at hindi na kayo magpapapigil, ay wala na kaming magagawa. Basta siguraduhin mo lang, Cheska, na kapag nakaranas ka ng hirap, ay hindi ka babalik rito para humingi ng tulong sa amin ng mama mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ilang beses ka namin sinabihan. Hindi kami nagkulang ng paalala sa'yo. Dire-diretsyong sabi ni Mang Luis. Wala itong pakialam kahit pa ito'y naririnig ni Enzo. Sobra-sobrang pang-iinsulto at panghahamak ang kanyang narinig mula sa mga magulang ng babaeng minamahal niya. Ngunit ayos lamang yun sa kanya dahil kung tutuusin ay parehas lang naman sila ni Cheska. Ang gusto rin ng kanyang ama ay ang babaeng desente ang pagkatao. Kaya kahit nasasaktan man, ay pikit mata niya na lamang yung tinanggap dahil alam naman niya ang totoo. Samantala, imbes na sa apartment na lilipatan nila sila nagtungo, dinala ni Enzo si Cheska sa isang exclusive subdivision. Mahal, anong ginagawa natin dito? Tanong ni Cheska. Huwag mong sabihin dito tayo lilipat Natatawang sabi ng babae. Bakit naman hindi? Gusto mo ba dito kung sakali? Tanong ni Enzo sa kanya. Kahit sino ay hindi tatanggi sa ganito kagandang lugar. Pero doon na lang tayo sa totoo, mahal. Hindi natin kaya to. Okay na sa akin kahit maliit na apartment lang. Basta't magkasama tayong dalawa. Sinserong sabi ni Cheska sa asawa. Nandito na tayo. Masayang sambit ni Enzo habang nakatitig sa mukha ng kanyang asawa. Sa kanyang isip,
Nasabi niya na hindi siya nagkamali, na si Cheska ang pinili niyang makasama sa buhay. Pagkatapos nito, ay papakasalan niya si Cheska. Ibibigay niya ang totoo niyang pangalan sa babae. Nagising na lamang sa pagmumuni-muni si Enzo nang marinig ang boses ni Cheska. "Hoy mahal, okay ka lang ba dyan? Kanina pa ako salita ng salita rito eh, pero parang nangangarap ka ata ng gising dyan." "Ay sorry mahal ah, may naalala lang talaga ako." Kunwaring sabi ni Enzo. "Ano nga ulit yung sinasabi mo mahal?" "Ang sabi ko, ano bang ginagawa natin dito?" Tanong muli ng naiinis ng si Cheska. Sasagutin na sana ni Enzo ang tanong ng asawa nang biglang may lumabas na kasambahay. "Ay Sir Enzo, kayo po pala. Pasok na po kayo. Kanina pa po kayo inaantay ng daddy nyo." Saad ng katulong na siya namang ikinagulat ni Cheska nang marinig ang mga salitang iyon. "Sir? Daddy? Teka, kala ko ba ay nasa probinsya ang tatay mo?" Nagtatakang tanong ni Cheska kay Enzo. "Halika na. Sa loob ko na lamang ipapaliwanag sa iyong lahat." Nagmamadaling sabi ni Enzo sa asawa. At doon nga, nalaman ni Cheska ang buong katotohanan na nagmamay-ari ang pamilya ni Enzo ng isa sa pinakamalaking hotel dito sa Pilipinas. Nalaman rin ng dalaga na si Enzo ang tagapagmana nito na kung saan isa sila sa mga stockholder doon. Nabanggit rin ng binata na ang kanilang kasal ay hindi pa rehistrado dahil apelyido ng kanyang ina ang ginamit ng binata, kung kahit sa pagkakataon na ito ay muli niyang hihingiin ng kamay ng dalaga sa mga magulang nito. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama na ang pamilya ng binata, naharap sa pamilya ng pinakamamahal niyang babae. Tinapik-tapik naman ni Don Esteban ang balikat ng kanyang anak na si Enzo. "Proud na proud ako sa iyo anak." Nakangiting wika ni Don sa kanyang anak. "Welcome to the family, iha." Saad naman ang nanay ni Enzo na si Doña Margarita. Naguguluhan man sa mabilis na pangyayari, ay ngiti na lamang ang naisagot ni Cheska sa pamilya ng pinakamamahal na lalaki. Hiyang-hiya siya kay Enzo sa hindi magandang pagtrato ng kanyang mga magulang sa kanya. Samantala, wala nang inaksaya pa ang pamilya ni Enzo. Agad na silang pumunta sa bahay nila Cheska upang formal na hingiin ang kamay ng kanilang anak. Gulat na gulat naman ang mga magulang ni Cheska sa kanilang nalaman. Hiyang-hiya sila sa kanilang ginawa kay Enzo. Kaya naman abot-abot ang paghingi nila ng paumanhin rito. Enzo, iho, patawarin mo sana kami sa pang-iinsulto namin sa iyo ha." Wika ni Mang Luis kay Enzo, habang si Aling Conching naman ay nahihiyang iniabot ang makapal na envelope kay Enzo. "Iho, patawarin mo sana ako. Sa kagustuhan ko na magkahiwalay kayo ng aking anak na si Cheska, lahat ng ibinibigay mo na pera sa kanya ay kinukuha ko at ipinapalabas ko na isinusugal ko yon para iwanan mo lamang ang aming anak. Dahil ang buong akala naming mag-asawa na kapag nahirapan ka na ay susukuhan mo na ang anak namin. Nagkamali kami dahil talagang mahal na mahal mo ang anak namin. Kaya naman tanggapin niyo ang aming basbas na mag-asawa sa inyong pag-iisang dibdib." Pagkatapos ng araw na iyon, ay parang nabunutan ng tiniks na Cheska at Enzo. Nagplano na sila ng kanilang kasal. At this time, ay totoo na talaga ito. Isang magarbong garden wedding ang naganap, kung saan ay dumalo ang lahat ng kilalang personalidad sa larangan ng kanilang negosyo. Ngunit ang pinakabida sa lahat ay ang dalawang taong pinag-isang dibdib ng pagmamahalan.